Nilabas na nga ng PBA ang mga top players na may pinakamataas na boto para sa nalalapit na 2026 PBA All-Star. At binalik na nga nila ang North at South All-Star na format nila. Pero ayon sa ibang fans, ay may mga players daw na hindi deserving na mapasama sa All-Star na to at may mas deserving daw sa kanila. Kaya't kilalanin nga natin ang mga PBA All-Star snub na wala sa top 20 ng both North at South All-Star. Top 5, Christian David. Si David nga ang second best player ng Blackwater ngayon. At ang mini scorer nga nilang Cedric Bearfield ay pang 18 sa North All-Star na may 5,968 All-Star votes. Kung sa votes nga magbabase ay hindi din siya may sasama sa Final 12 ng North All-Star. Pero kung coach nga ang magde-decide sa mga reserves players nila ay tiyak na ipapasok nila si Bearfield sa Final 12 lineup nila. At itong si David naman ay isang all-star snub dahil hindi man lang siya napabilang sa top 20 ng bawat team sa pool nila. Si David ay nag-average ng 12.5 points, 7 rebounds, 1.5 assists, 1.1 steals, 25% 3-point shooter at 79% free throw shooter sa kanyang PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni David sa Blackwater kung mas karapat-dapat ba siyang maging All-Star ngayong 2026 PBA All-Star. Top 4, Jordan Hedding. Si Hedding nga ay ang sharpshooter player ng TNT Tropang 5G. At isa nga siya sa mga tumulong sa TNT para makapasok ngayong conference sa PBA Finals. Dahil si Hedding nga ang pumalit sa role ng star player nilang si Mikey Williams dahil siya ang kapalit nito sa trade nila sa Converge last PBA season. Pero kahit maganda nga ang ginawa niya ngayong conference, ay hindi pa din siya pasok sa top 20 ng kahit saang All-Star pool. Kaya't certified PBA All-Star snub nga itong si Hedding. Si Hedding ay nag-average ng 12.7 points, 2.6 rebounds, 2.4 assists, 0.6 steals, 38% 3-point shooter at 80% free throw shooter sa kanyang PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Hedding sa TNT kung mas karapat-dapat ba siyang maging All-Star ngayong 2026 PBA All-Star. Top 3, Don Trollano. Si Don nga ay ang 6th-man player ng SMB ngayon at nanalo pa nga siya ng award last PBA season na Mr. Quality Minutes of the Year Award o mas kilala nga sa NBA na 6th Man of the Year Award. Dahil si Trollano nga ang spark of the bench ng SMB pag maalat ang buong first 5 nila sa team. Kaya't nakakapagtaka ngang hindi siya napasama sa top 20 ng bawat All-Star pool ngayon kahit SMB pa nga ang team niya. Kaya't kasama nga siya sa mga All-Star snub ngayong 2026 NBA All-Star. Si Trollano ay nag-average ng 16.8 points, 3.6 rebounds, 1.8 assists, 0.5 steals, 29% 3-point shooter at 74% free throw shooter sa kanyang PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Trollano sa SMB kung mas karapat-dapat pa siyang maging All-Star ngayong 2026 PBA All-Star. Top 2, Joshua Monzon. Si Monzon nga ay isa sa mga star player ng bagong PBA team na Titan Ultra. Siya nga ang kaduo ni The Beast na tumutulong sa Titan ngayong Philippine Cup. At kahit last PBA season nga, ay isa na siya sa mga star player ng Northport Batang Pier.
Pero hindi pa din na-recognize ang galing ni Monson ngayon dahil hindi man lang siya napabilang sa top 20 ng South o North All-Star pool ngayon. Kaya isa nga siya sa mga na All-Star snub ngayong 2026 PBA All-Star. Si Monson ay nag-average ng 21.6 points, 3.7 rebounds, 4.9 assists, 1.8 steals, 0.6 blocks, 25% 3-point shooter, 74% free throw shooter sa kanyang PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Monson sa Titan Ultra kung mas karapat dapat ba siyang maging All-Star ngayong 2026 PBA All-Star. Top 1, Jason Perkins. Si Perkins nga ang pinaka-star player ngayon ng Phoenix Fuel Masters. Sayang nga si Perkins dahil kahit ano ang gawin niya ay hindi niya maipasok sa PBA playoffs ng team niya. Pero lagi nga siyang napapasama sa top 5 ng Best Player of the Conference Award race. Yun nga lang ay sa kasamaang palad nga ay hindi pa nga siya nanalo kahit isang beses ng award na to. Kaya't certified na All-Star snub nga itong si Perkins dahil kahit anong dala niya sa Phoenix ngayong conference ay hindi pa siya napabilang sa top 20 ng South at North All-Star votes. Si Perkins ay nag-average ng 18.4 points, 6.1 rebounds, 2.5 assists, 0.3 steals, 28% 3-point shooter at 82% free throw shooter sa kanyang PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Hefty Lefty sa Phoenix kung mas karapat dapat ba siyang maging All-Star ngayong 2026 PBA All-Star. Ito ang mga top players na PBA All-Star snub ngayong 2026 PBA All-Star. Sa tingin niyo mga kababos, sino sa mga All-Star snub na to ang dapat napasama sa 2026 PBA All-Star at sino ang dapat nilang palitan sa mga All-Star? I-comment niyo na po yan sa baba.